أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sadyang napakabilis ang panahon at ilang araw na lang ay Eid na. Kamakailan ay tayo ay natutuwa sa pag-istikbal o pagsalubong sa buwan ng Ramadan at ngayon ay nasa dulo na tayo ng buwan ng Ramadan. Ngayon ay ang nais kong ibahagi sa inyo, kahit na maliit na oras lamang po ito po ay napakahalaga sapagkat may mga issue rin dito na kailangan natin bigyan ng linaw kahit kunti insyaAllah sa abot ng ating makakaya biidnillah. At ang gawin na lang natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay huwag na tayong sumalungat sa kung ano man ang ipinarating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga hadith sapagkat ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod sa tagapaglikha. Sinabi ng ating tagapaglikha, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Sino man ang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sugo ay para niyang sinunod ang ating dakilang tagapaglikha. At ang pagtaliwas dito, ang pagsalungat dito mga kapatid ay delikado. Sinabi ng ating tagapaglikha, "Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu min al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." So itong delikado dito. Sabi ng ating tagapaglikha, sino man ang hindi niya sinunod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumalungat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos na ihayag niya ang katotohanan, ang tamang landas. At kanyang sinunod ang ibang landas, hindi niya sinunod ang landas ng mga mananampalataya, ay hayaan namin siya. Sabi ng Allah na gawin niya yun. Ngunit natitiyak ko para sa kanya ang masakit na parusa sa impyerno. Okay? Yun ang kanyang paruruan. Mga kapatid, ngayon ay magbibigay tayo ng mga dalil tungkol sa paano ba ibibigay ang zakatul fitr. Ito ba ay may mga hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Opo, mayroon po ito. Sinabi mula sa hadith ni Ibn Abbas, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sa'im min al-lagwi wal-rafath wa tu'matun lil-masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. So, anong ibig sabihin po nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Mula sa hadith mula kay Ibn Abbas, kalugdan nawa siya ng Allah na kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang zakatul fitr ay ito ay panlinis. Okay? Panlinis sa mga nag-aayuno mula sa mga allagu, warrafath. Ito yung mga kung nakapanood ka ng mga muharramat. Okay? Meron kang napanood habang nagpapasting ka. So nagkaroon ng kaunting bahid, dungis ang yung pag-aayuno. Nagmura tayo, hindi natin naiwasan yan. Minsan nagagalit tayo. So nagkaroon ng dungis. So ito ay dahil doon. Okay? Kasama sa mga dahilan ng zakatul fitr na ito ay dahil doon upang linisin ito. Katulad din ito ng salah. Kapag po tayo ay nagdarasal at nagkaroon tayo ng alanganin kung ilang rakaan na ba ito ang aking nagawa. So anong gagawin natin? Para mapunan ang ating pagkukulang ay nagsasajda tayo ng sujudus sahu. Nag-gets niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam? So yun po, no? Yun. Wa tu'matun lil masakin, at ito ay pagkain ito para sa mga may hirap. Okay? Man addaha qabla as-salah fahiya zakah maqbula. Sino man ang nabigay nito bago pa dumating o bago maisagawa yung salatul Eid, ay kataga-tanggap ito na zakatul fitr. Ngunit kung ito ay binigay mo after ng salatul Eid,
wala na. Yun ay isang sadaka minas sadakat. Mahuhulog na siya sa isang sadaka. So, hindi na siya zakatul fitr. Okay? So, anong oras na ito? Anong oras? Anong araw? Ayon sa hadith ni Ibn Umar, ito ay ibinibigay 2 to 3 days bago sumapit ang Yawmul Eid. So, Yawmul Eid, bago sumapit ang Yawmul Eid, ay doon ibinibigay. Ito po ay nagkasundo sa hadith at nagkasundo rin to yung tatlong mga madhahib. Ahmad, Malikiya, Shafi'iyya, maliban kay Hanafiya. Okay? Hindi. Actually, apat sila, nagkasundo sila dyan, ang apat ng madhab. Ngunit dito, bigyan natin ng, may mga kontrobersya dito eh. Yung mga nagbibigay ng zakatul fitr na hindi pa umabot doon. Halimbawa, 1 week. 1 week. Minsan, nararanasan yan. Maraming nakakaranas nito. Na 1 week pa lang, nagbibigay tayo ng zakatul fitr. Mga kapatid, eto po, yun ay medyo may questionably. Okay? Sapagkat, tulad na sinabi ko, 3 lang po ang nagkasundo doon, ay isa lang po ang nagsabi na pwede. Isa lang ang pwede, ang na pwede yun. At mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi po katanggap-tanggap yun, sa totoo lang. So ito po ay sadaka. Ayon sa mga ulama, jumhurul ulama, ito ay sadaka na lang. Ngunit kung ito ay binigay mo na dahil wala kang kaalaman, hindi mo alam, okay? Walang problema. Tanggap po yun. Tandaan po natin, kung ito ay nagbigay po kayo na ito ay hindi nyo alam ang batas nito na ito pala ay binibigay 2 to 3 days, okay? Bago sumapit yung Eid, ay okay lang po yun. Pero wag po natin ulitin yan. Sa susunod na taon, wag na natin ulitin. Balik-balikan. Ano? Dahil hindi po pwede. Mayroon pang controversy dito, no? Yung pagbibigay ng money, pera. Ang pagbibigay ng pera ng zakatul fitr ay kung ito ay kasi karamihan sa mga tao ngayon mas pinipili nila, mas magaan para sa kanila yung pera. So, may mga ulama rin ang nagsasabi na pwede. Pinapayagan po ito, mga kapatid. Okay? Higit lalo kung... At saka ito pa, pangatlo na kontrobersya dito, yung pagbibigay ng zakatul fitr, na halimbawa, nasa Saudi tayo, tapos doon natin pinapadala sa Mindanao, minsan sa Manila, mga mahal natin sa buhay. Mayroon kayong pamilya, iniipon nyo, pinapadala naman doon sa Mindanao. So, pwede ba yon? Pwede rin po yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pero min babil aula, al-asal, ang pinaka-origin, dapat ibinibigay ito kung saan ka nakatira. Halimbawa sa Saudi, so dito lang tayo sa Riyadh. Sa Riyadh ka, so diyan mo lang bibigay. Doon sa mga fukara. Maliban na lamang kung mga walang fukara dyan, walang mahirap. Okay? Kung mga walang mahirap, pwede. So, yun ang asal. Yun ang pinaka-dapat. Ngunit, pwede rin na ibigay natin ito, papadala sa Pilipinas. Okay? Naintindihan po mga kapatid? Mayroon pang mga tanong dito. Halimbawa, kung yung patay, halimbawa, nag-fasting. Kasi may mga kamag-anak na, may mga tao rin, ano, na pati yung mga patay na ilang taon na, ano, na namayapa na, binibigyan pala ng zakatul fitr. So, wala pong zakatul fitr yon. Tapos na po yon. Ang may zakatul fitr, ito nga halimbawa, kung ako nagpa-fasting, halimbawa lang, may isang taong nag-aayuno, tapos namatay siya, binawian siya ng buhay ng 25, o di kaya 26 days ng Ramadan. Binawian siya ng buhay. 26, 27, 28. Hindi po kabilang yun sa bibigyan ng zakatul fitr. Ano? Ang pwede po na bigyan ng zakatul fitr ay halimbawa namatay siya ng 29 at in-announce ng Darul Ifta. Sabi niya, okay, nakita na yung hilal. So umabot siya sa Eid. So doon, bibigyan po siya ng zakatul fitr. Malinaw po mga kapatid. Mayroon pa ang mga kontrobersyal dito. Yung mga ipinagbubuntis. Ang mga ipinagbubuntis ay eto. Kapag ang isang nagbubuntis ay ang kanyang sinapupunan, yung dinadala niyang pinagbubuntis niya ay umabot sa 120 days. Ibig sabihin 4 months. Kasi sa 4 months po, binibigyan na niya ng kaluluwa. May kaluluwa na po yung tao diyan. So yun
ay pwede pong bigyan ng zakatul fitr. Pero hindi po ito mandatory, ano? Ito po ay sunnah. At nagawa po ito ni Uthman ibn Affan. At hindi naman sa sinita ng mga sahaba sa panahon niya. So pwede po yun bigyan. Ulitin ko, kung pinagbubuntis mo ay umabot ng 4 months up, pwedeng bigyan ng zakatul fitr, pero yun ay sunnah, hindi po mandatory. Malinaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway naging malinaw po yun. Ano? So, ngayon, sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sa'am min at-tamr. Isang gantang na tamr. Aw sa'am min ash-sha'ir, aw isang gantang na barley. Okay? Ala hurrin wal 'abd. Sa isang malayang mananampalataya at saka alipin, kasama sila. Wadh-dhakari wal untha, lalaki at babae. Was-saghiri wal kabir minal muslimin. Maliit man ito, malaki. Mula sa mga mananampalatayang Muslim. Wa amara an tuaddi qabla khurujin nas ila salah. At ito ang pinaka-afdal na ito ay dapat ibigay natin ito pagka lumabas ka na, papunta ka sa Eid. Halimbawa, kinabukasan, Eid na, no? So, after sala ng Fajr, yan. After sala ng Fajr, at lalo na yung papasok na tayo, pupunta na yun sa kung saan magsasala na. So, doon tayo magbibigay. Yun ang afdal. Yun po ang afdal na pagbibigay ng zakatul fitr, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, nawa ay nagiging malinaw ito para sa atin. At ang batas dito, ulitin ko pala, ang batas po dito, ito ang hukam, ang hatol dito, ito ay wajib. Kailangan natin itong gawin, fard. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mukhang wala na po akong pwedeng idagdag doon. Naway naging malinaw po para sa atin ito, no? Inshallah, ang zakatul fitr ay kailangan nating ibigay ito. Saan? Kanino pala ito binibigay? Sa mga fukara. Alam niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay para talaga sa kanila yan, sa mga mahirap. Alam mo yung mga mahirap, nag-fasting din po yan. Wala silang pera. Tapos dumating yung Eid, magsasaya ang lahat ng mga Muslim. Tapos yung mga fakir, mga mahirap, mga dukha, walang pera, ya Rab. Paano sila magsaya? Pampalubag loob para sa kanila. Para sa kanila yan. Kaya piliin niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung sinong pagbibigyan natin. Okay? At yun ang pinaka-the best na ibigay natin ito sa mga nangangailangan. Isipin mo na lang, ya Rab, isipin mo na lang, isa kang mahirap na tao, isang kahig, isang tuka, nagpapasting ka, tapos dumating ang Eid, na kung saan ang Eid, ay alam po natin na nagsasaya ang lahat ng mga Muslim sa panahong yan. Dahil sa nakamit nilang tagumpay, dahil sa nagawa nilang mga ibadah sa buwan ng Ramadan. Paano na lang, ano na lang. Okay? So napakasakit, nakakaiyak pati. Subhanallah. Naway walang mahirap na Muslim, lahat dapat all. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ay nakapagbigay tayo ng konting kaalaman. Assalamualaikum.